Tapos kanina, si Diyos umiiyak. Kasi masakit daw yung ganito niya. Ewan ko dun. Alam Diyos yung masakit? Ha? Hoy! Alin? Yung mga braso daw niya. Kaya maaga po siyang nagising. Ewan ko ano, bakit umiiyak siya. Yon, hello, good morning po sa ating lahat mga kabayan. Siyempre, dito may lingkod, this is Nathan Cute Vlog. Ang taong walang panlasa, pero mahilig magmukbang. Ayan po na natin yung tabahante natin sa parking. Dito tayo sa parking. Kasi maglilipat ako ng sasakyan. Ililipat natin yung ating sasakyan. So, ayan na. Anong gagawin ngayon, Buslay? Ano sir, may kakabit pang ano. Tapos yung mga kabit na yung in-order ba sir na ano, ito malalaking ito. Anuhan ng sanipa? Okay. Aakyat na pala sila dun guys, sa taas. Dun ang trabaho nila sa taas eh. Mataas na yan. So ngayon, kailangan na natin yon pangtabas. Ngayon, kailangan natin? Kahit may ano sir. At mga ano pa naman. Luluwas ako mamayang tanghali at magbabayad ako ng kuryente. Diretso na ako bili. Ano ba tawag doon? Ano pa ba yung ay kuya ng diamond. Diamond. Bayaran na naman kasi guys ng kuryente mamaya. Gubayad ako ng kuryente. So ngayon, doon po sila sa taas gagawa. Iyan mo na lang dyan ka, lagyan mo ng yelo pala doon sa ref ang Ayan guys, magsisimula na ang trabaho nila dyan sa taas. So may kakabit na lang sila yung pagganyan, tapos magkakabit na po sila ng sanipa. Yung pag ganun, yung malapad na kulay puti, yun yung sanipa. So buti na lang hindi ganong anong araw. Swerte ni ni John Carl, hindi gaano manong araw. Hindi gaano mainit. 86 mo lang pala na. Ha? 86. 86? 86 lang. Wala. Buti hindi ka natakot sa mataas, Lai? John Carl. Yon yung mga kabayan, at syempre oras na naman po para mag-prepare ng ating ulam for today's video para sa ating mga trabador. Di ba? Tayo po ay magluluto. Request kasi ni Josh, adobo. Dahil sa walang tubig, buti na lang nakuha ko to at may ito dito parang gripo-gripo. So, nilalagyan ko ng tubig, so para na rin yung may gripo. Nagkakaroon kasi kami ng tubig every 10 PM ng gabi. Gabing-gabi na.
Gabing-gabi na kami. Tapos kanina, si Diyos umiiyak. Kasi masakit daw yung ganto niya. Ewan ko dun. Ito mo. Alam Diyos yung masakit? Ha? Hoy! Alin? So, yung mga braso daw niya. Kaya maaga po siyang nagising. Ewan ko ano, bakit umiiyak siya kanina. Kasi nga daw masakit. Kasi kagabi kasi, nag-ayos sa kwarto niya, kinuha niya yung Durabox dun sa kubo ko, yung malaki, tinanggal niya yung mga laman, tapos inano niya ng mga gamit niya para matanggal na rin itong mga ano-ano dito. Just na alam mo na dito mga pagpipilian mo, kasi para matanggal na itong mga bubot dito, may lagay na sa kwarto niya, so yung Durabox niya lipat niya dun. Siyempre, pagka yung muscle natin, di ba, like, pag nag-gym ka, di ba, kinabukas ang grabing sakit. Sakit daw niya, ganito na. So, parang nang zombie kanina, umiiyak. Ayaw, di ba? Paano mukha mo, Diyos? Para ng zombie. Kasi masakit daw. Kaya linagyan ko ng ano. Alam mo, meron kasi kaming ano. Nakailang gising kaya ako. Ha? Nakaapat ako nagising. At ang hirap ulit makatulog kasi nga ang sakit. Yun nga yun, kasi yung muscle mo. Tapos sa bawat gising ko, iniisip ko gigisingin kita kasi di ko na makakaya, ang sakit talaga. Tapos hanggang sa may narinig na akong ano, may nagtitimpla ng kape. At tinamad ako. Tapos pagkagising ko ulit, nagbangon na ako. Pero wala ka dito kanina. Doon ako sa ano ko, sa parking. Kaya nga, tapos nagpasok ako sa kwarto. Tapos nung narinig kong may tao na ulit, naglabas ako. Tapos nakita kita. Tapos umiiyak. Parang tanga umiiyak. Ang sakit kayang paray! Nilagyan ko siya ng ano, galing tong kay, nung pumunta kami nila Del, nung nagpa-blazing si yung kapatid niya, nakalimutan ko, si Dasi, nagpa-blazing na sa sasakyan, nakabili di ba ng sasakyan, nagpa-blazing doon sa kay Padre Pio. Ayan, kasama pa nga ito, oh. Kay Padre Pio. Kinuha ko dyan yung oil. Kaya pag natumba, din mo malang inayos. Kasi sabi ko yun yung panghinilot ko. Hindi yung anong panghilot doon. Tinanggal mo palang dikit. Mayroon kasi siyang kasama na parang ano. Oh, ayan. Kasama to. Paano ko pa pamaayos? Ang sakit nga ng kamay ko. Ayan. So, pinahidan ko sa kanina yung parang cutting ko na galing kay Padre Pio. Ayan. Ano Diyos? Ano pakiramdam mo? Walang nangyari. Sakit pa rin? Sobra. Kasi nga, bagong gising ka lang. Pero Naglamig lang. matanggal-tanggal na yun. Ayan. Naglamig lang yung pakiramdam ko kanina. Ito po, request niya ang aking adobo. Nagustuhan niya yung luto ko sa adobo. Ang tagal ko na nagluluto guys ng adobo. Kailan lang yan nagustuhan? Ang tagal na! Simula nung kaming dalawa na lang, lagi. Nagluluto man ako ng adobo. Kailan lang yan na-appreciate? Grabe. Nung nakaraan, nung dati, hindi ko pa gusto. Reklamo ko ng reklamo, adobo na naman. Tapos ngayon, gusto ko na yung adobo. Nag-iba kasi lasa. Nagtamis. Ngayon guys, ano na siya? Request na siya ng request. Adobo. Yan, ano lang muna natin yan dyan. Para yung taba niya, yung taba, saka yung mantika, diba? Matanggal. So yun yun. Yun yung ating content for today's video, maliban dun sa paggawa sa parking. Siyempre dito tayo sa ating kusina, ninitan. O diba? Luto, adobo, paksiw, sigang, ganataan. Ayaw, di ba? Tinola, yung mga basic lang. Hindi ba kasi ako marunong magluto ng mga menudo, apretada,
dinuguan, yung mga ganun. Yung mga basic lang na pambahay yung aking kayang lutuin. Yung mga ganun. Tinola? Tinola, yung manok, Hindi yung pa kita sinabawan. na kitang nagluto ng tinola. Ha? Ayaw mo naman kasi ng manok, ayaw niya ng manok kasi nga daw mabuto. Pero fried chicken yan dun sa McDo, haripas yan. Pero kaya kumain na. Pero pagka yung adobo na manok, Iba ba yung inano ko? yung sinigang na manok, ha? Iba baga? Yung... Chicken fillet? Oo. Walang boto yun. Chicken fillet. Lahat ako baboy lang. Baboy na laman lang. So kagabi, nag-burn out na naman. Buti na lang, patapos na yung live ko. Ay, ang sarap. Kaya habang nag-ipon ako ng tubig sa labas, dito sa CA, yan, mga tubig inipunan ko na siya kasi tuwing alas 10 lang ng gabi, minsan alas 11. Tapos, nagdidilig ako ng halaman gabing-gabi. Makita ko na mga kapitbahay, yung gabi ako nagdidilig. Gabi ba nagkakaroon ng tubig? Ay, wala pala sa lahat. Uminom ng malamig na tubig pagka ganito na super init. So mamaya update ko na lang kayo guys. Pagka okay na. So ayun po sa lahat mga gusto mag-share ng blazing para kay Lai. Ayun po yung ating Facebook page. Ayan, Nathan Cute Vlog. Pwede nyo po akong kontakin dyan o dito sa akin Facebook Facebook account Nathan Bernaldez. Sa lahat ng mga gusto mag-share ng blazing para po sa bahay nila. So kahit magkano po any amount, di ba po? So basahin natin yung mga nag-share na ng blazing. Tcharan! So ito yung mga nagbigay para sa bahay nila. Ate Rupina, Matit, Tutut, Imamatos, Gasol, Dadit, Susana Amor, Malus, Hasmin Fernandez, Madam New York, Espinosilya Tere, Marita Ramos, Juicy, Sir Chris, and Ate Minerve, Tita Lay, MJ, Mimi ng Korea, and Liza. Kagabi si Liza. O, diba? Yung po yung mga nag-share ng blazing para po sa bahay nila. So, saka ko na po siya i-announce sa inyo kung magkano po mga binigay nila pagbalik po namin. Pag nag-start na po doon sa bahay nila. Kasi pagkagaling po namin ng Sorsogon, mag-stay lang kami siguro, mga 1 week kami doon. Hindi mo kasi kami pwede magtagal at mag-asikaso pa ng ni Diyos at magpapasukan naman sa June. Mga anong June Diyos ang pasukan nyo? 8. Oh, kaya kailangan talaga makabalik kami. Tapos, sana po mag-start doon po sa bahay nila Lai. So kahit hindi pa po ganong kalakihan yung amin na nabuburaot, at least makapagsimula lang tayo doon, makita na ng ibang mga viewers natin na mayroon tayong project na baka sakali madagdagan pa po yung mga magbibigay para sa bahay ni Lai. So ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako ng sobra-sobra sa pagsuporta nyo sa Hotelandia, di ba? Sa Buraot Charity ni Nathan Cute Vlog. Thank you. So mamaya ulit. So ayun nga guys, habang nag-prepare tayo ng pagkain, ayan. Tuloy ang tabaho nila doon, sa tuktok. Sa tuktok ng ating parking. Sa ano kasi yan guys, doon sa bubong. Ayan nasa taas na yan Ano po si Kuya Joel, si Lai, saka ni John Carl. Sila na yun. Sila yung gumagawa ngayon. Yung nakaraan, yung pinsan ni John Carl kasi nga may pasok si John Carl. So ngayon, siya naman yun.
Oh. So kanina medyo makulimlim ang panahon, guys. Pero ngayon, uminit na lang, pero hindi ganong kaano, yung sikat ng araw kasi medyo may ulap-ulap man, medyo makulimlim-kulimlim kunti. Pero kanina sing mala. Pero ngayon, mainit pa rin, malinsangan. Kaya nga tayo inaragnas-agnas na naman, hamag na yan. So hindi na talaga sa akin pwede, guys, yung yung talagang mano sa init. Kasi ang ang singaw ng init, tapos yung pa, malinsangan, agnas talaga. Ayan na, so pinababa ko na muna sila kasi break time man. Mag na muna sila, mag coffee o mag tubig na malamig with tinapay. So yun lang naman inaano ko sa kanila. Tapos yun, lunch, nilutuan ko talaga sila ng ulam sa lunch. Yan. So ayan na, guys, ito lang ating finished product ng ating adobo. Oh, ha? Yehey! So ito lang ating finished product ng ating adobo. Kaya request po kasi yan ni Diyos. At si Diyos po na masakit po yung kanyang braso. Masakit ang kanyang braso, guys. So ayun, tapos na po ang break time. Nag-coffee break lang po yung mga trabahador natin. And then tuloy naman sila sa kanilang trabaho. Ayan. Hoy, Laki, ingay mo, Laki. Ha? Bakit? Ayan, guys, buti na lang medyo makulimlim, hindi pa yung araw. Kaya tuloy naman po ang trabaho nila. Hindi maya po, magbe-break time naman po sila para sa lunch. Maya lang. So ayan, guys, siyempre tanghali na naman at magpe-prepare naman po ng pagkain ng ating Inang Reyna. Charot! Pagkain po ng ating mga trabahante, magre-ready na tayo. So nakapagluto na tayo lahat-lahat. So ngayon naman po para naman sa ating pagkain ng bonggang-bongga Jesus. So nga pala, guys, marami ako nakikita nagko-comment dito sa bahay namin. Ilipat daw itong TV dito. Ito, ilipat doon. Wala pong problema yan, napakadali lang sana. Problema lang po, wala po ditong outlet na pwede saksakan. Pangit naman pagka extension na. Kasi yun po talaga nasa plano. Dito ang TV, dito yung sofa, di ba? Para po, andito yung TV para pagka may tao na paparating, makikita na agad dito sa bintana kung sino yung tao na paparating dito. Para kung hindi mo gusto yung bisita na pupunta, pwede mo patayin ng TV. Tago ka na. Hindi ka naman makikita din sa loob kasi nakatinted yung ating salamin, di ba? Ganon. Umalay mong mga palautang. Oh. Nakikita mo na, may tao. Yun talaga yung totoo, promise. Yun talaga yung pinaka-purpose ko kung bakit dito ko pinalagay yung TV para nakikita ko sa bintana yung mga paparating na tao. Para pag kami tao na hindi ko trip harapin, kasama na ugali, Pero yun po talaga ang totoo, di ba? Ayoko makita, ayoko salubungin kung sino may yung tao na ayaw ko makita dyan. Di ba? So yun po talaga yung pinaka-purpose kung bakit dito yung ating TV. Di ba? Kaya dito po siya nakalagay. So, okay naman sa para sa akin lang, pero nirespect ko rin ang sarili yung opinion. Kaya masabi ko dyan, kung sa inyo na lang, kung mayroon kayong bahay din, di yun po. Kasi ito talaga yung design dito sa bahay namin. Kasi wala po ditong saksakan. Pangit naman kung magano ng extension para may saksakan ng TV. Kasi dito po talaga, nasa wall po talaga ang saksakan yan. Kaya nakatago yan dyan sa likod ng TV, hindi mo makita ang saksakan. O diba? Kasi dyan talaga naka-design para nakikita ko yung mga tao. Diba? Asan yung mga trabahante natin? Oh, ang taas mo. Naglalagay sila nung sa palibot na lang sa nipa.
Buti na lang po, hindi manong araw. Yung init, no? Kaya mag-prepare pa. Baba na kayo dyan! Ayan, si John Carl po yung may tupad na jacket, long sleeve. Tapos si Kuya Joel naman sila dito ni ano, live sila yung mga nag sa welding. Ano tayo, mag-ready na tayo ng pagkain nila. So ayan guys, after ng ating lunch break, ayan, tuloy naman po sila sa trabaho nila dito po sa bubong. Ayun sila sa taas lahat. Uy, matatapos na nila yung patungan ng yero. So inaantay na lang po yung yero. Ayan, sila sa taas. Lakas ng tugtog. Yan na sila sa taas, so malapit na yan sila matapos niya maglagay niyang mga pabalagbag na yan para naman po mailagay na po yung yero. Waiting pa yung yero kasi hindi po ganun kadali ang pag-order nun kasi mahaba sa masyado, isang sukat yung papunta doon. Ako magbabayad po muna ako ng kuryente sa katubig. Ito yung ginawa ni Kabugo, mga nalagyan ng simento, di na natanggal. Alam niya na nalagyan ng mga simento, di niya binanlawan sana, hindi sana nagdikit-dikit ang pangit tignan. Dumi-dumi, puti-puti. Yan ka, kakapanood ko ng vlog. Kakapanood ko ng vlog. Munti ko na makalimutan. Magbabayad pala ako ng kuryente. Yan tayo. So ngayon papunta tayo dun. At pagka dito kasi pag Judith na yung Canorico ang napunta dito dyan sa barangay sa covered court, kaya pupunta ako para magbayad ng ating tubig. Oh my god, tubig saka kuryente. So i-waiting na lang guys, yung dyan, yero na lang po ang kailangan nun. Yero na lang, inaantay na lang yung yero. So waiting na lang sa deliver kasi nga po ang yero doon, yung isang mahaba lang, sinukat lang nila kung gaano kahaba yung yero. Tapos yun yung i-deliver din kung gaano kahaba yung yero. Kaya medyo may katagalan, unlike doon sa mga ordinary lang na yero na dudugtong-dugtungin mo lang. Dyan kasi isang bagsakan yun, diba? So ngayon punta muna tayo doon at magbabayad tayo ng ating kuryente. A few moments later. Ano Lai, kaya pa? Kaya pa sir, kaso nag-reduce. Ayan guys, naglalagay na sila nung yung pagkakabitan ng sanipa. Yun na yung sa gilid. Ayan. So ayan guys, nakabalik na tayo at siyempre nakapagbayad na tayo ng ating mga obligasyonis. Ay naku lamang, ang ating mga obligasyon, kabuhay-buhay, di ba? Kailangan bayaran kasi siyempre yun ang ating obligasyon. Kilala pa yung Junakis ko, kawawa man, nainitan. Okay lang na na siya yung komportable, di ba? Lahat naman tayo mga magulang, mas nanaisin natin na okay yung ng mga Junakis natin, lalo pa yung Junakis kung nag-iisa lang, di ba?
Kaya lahat naman ng bagay na ginagawa ko, especially sa mga parents, di ba? Lahat naman nagsasakripisyo tayo dahil sa mga junakis natin. Kaya okay lang kahit na medyo nagtaas yung bearing ko sa kuryente. Gawa nga sa aircon. Tapos ayan, nag-welding sila. Sa kuryente yan. Pero okay lang. Ang akin lang is komportable. Di ba? Komportable siya. Junakis ko. Kahit nag-iisa lang yun eh. Basta ang usapan namin, ayusin ang pag-aaral. So super okay naman po ang pag-aaral niya, with honor po siya, di ba? Nung nasa Manila kami, lagi siyang kasama sa top 10, di siya bumababa doon, di siya nawawala sa top 10. So ngayon naman nung lumipat kami dito sa Cam Norte, with honor na ang lola mo, di ba? So okay lang. Masarap din sa pakiramdam na nagpapagod tayo tapos nagpapaaral. Although obligasyon natin yan, obligasyon ng mga magulang na pag-aralan yung mga bata. Kaya lang mas masarap sa pakiramdam yung pinapaaral mo, mayroong mga achievement na gano'n, di ba? Kaya gora lang, gano'n talaga ang buhay, gora bells lang. So lahat naman yan ay para sa kanya, kaya go. Saka hinayaan ko lang siya mag-aircon kasi pag nag-start na po yung pasukan, ako na ang gagamit ng aircon doon kasi nga ay, Diyos ko na inaag na si Akla. O siya, gabi lang siya makaka-aircon kasi whole day ang pasok dito. Di siya makaka-aircon ng umaga. Gabi lang siya makaka-aircon. Kaya okay lang na mag-aircon siya ngayon. At pag nagpasok ka na, wala na siyang aircon. O, di ba? One hour later. So yun guys, brand out, hamag na yan. Walang kuryente. Nga ang bansang Pilipinas. Woo! Ako lamang. Sana naman bumalik agad, pero sabi dun sa munisipyo, ay, may buhos na palang tubig. Wow, umaapaw ang tubig. Ang galing. Dapat pala brand out para may tubig. Kaya may tubig. Kaya nga, malakas na tubig pag brand out pala. Ano kayo? Malamig? Soft drinks, kape? Ay, hindi, tang. Simple tayo ng tang. Gusto nyo soft drinks, tang, ano? Ano, boss? Tang. Ha? Wala na sir, lost power na. Warak na pati. Warak na pati. Tang na lang. Pasdak na. Ha? O soft drinks. Tang na lang po sir. Kawa na sir. Tang na lang, no? Pineapple o kung ano man bahala. Bili ka, bahala ka kung anong flavor. Ay, ang pambili pala dahil. So ayun nga guys, ligpit na ng gamit at wala naman magagawa. Kuryente kasi doon, nag-welding, walang kuryente. Nakalagay pa sa balita hanggang alas 10 daw ng gabi. Tapos nagkaroon ng tubig. Maraming tubig. Ang lakas ng tubig. Ang ginawa ko, nagdilig na lang ako. Lakas ng tubig, oh. Oh. Diba? Nakapagdilig ako ng aking mga halaman. Lahat nakapagdilig ako. Hanggang dun sa likod. Ay, ito pala. Hindi ko nadiligan yung isa. Nagtatampo tong isa. Hindi nadiligan. Ito. Nakapagdilig ako kasi maraming tubig. Sabi ko nga kay Lai, niloloko si Lai. Kulay, maligo ka na Lai, marami ng tubig. Wrong timing man. Bagay malapit na po yan. Ano na lang sa taas. Naglalagay na lang ng kabitan ng
sa Nipa. So malapit na rin. Inaantay pa nga namin yung ano, sana may deliver agad bago ako bumiyahe papunta ng ano, Sorsogon. Ayan na, ganda na. Oh, Parin nyo lang ang sa tuya. sayang. Parin nyo ng tuya. Palimang taon. Tapos sana yan hanggang dun no? Sayang ang kuryente. Yan po sir, oh. Nakikira po yun, kabila na yun. Ito lang malalag yung sana. May panlagay na sana kami yun. Kaya nga sayang. Yung po kasi huli na yun, kasi yung pagtapos ng yero, yung sa ganitong umaga, hindi natin alam kung kaya kapuputulan pa daw kunti yun. Okay. Kaya pag pamibubong na po yun nalagyan. Yung paratat na bakal. Ano bakal? Sige, pahulogin na. Tarang. Patay ka, buti di umano sa grinder. Na. Balik mo, Chok. Akyat. Akyat ka. Okay na sana, may papunta na doon. Pag ganyan na, yun doon na lang. Ito na lang po sana nila yan ito. Kaya nga Bukas eh. makakabitan na namin yun. Nagirun ba mo sa puso itong karoon? Sayang. Bagay may ilang araw pa naman. Dumating lang ang yero, makakabit na yan eh. Yung yero na lang inaantay sana, huwag matagalan. May babalik na sana. Ay may kakabit na sana kung mai-deliver. Kasi bago man lang kami pumunta ng Sorsogon, may kabit na. Kaya mo yun, Lai? Yun dito. Talaga dapat yun, sir. Para hawak dapat yun. Takot sila dyan, oh. Makita ko naman sila doon sa kanto. Tulala na naman to. Katingala doon, tulala naman. Pinulog na ko ta muna yung mga handil. Pwede pa nang tanggalin yan. Ako nagsulat. Dandahan, mataas-taas yan. Napabulan ka pala nga nito tulay sa agad. Aray. Internet lang. Walang kuryente, wala. Ito yung guys, yung kakabit yung sa Nipa. Yan yung kakabit dun sa mga gilid-gilid. Para yung yung ng ulan. Hindi gaano yung talsik. Yun ang purpose nun. Kaya lang walang kuryente, wala tayong magagawa at talagang sobrang krisis ngayon ng kuryente sa sobrang init ng panahon. Kailangan nila magbawas ng ng kuryente. So ngayon na natin itong ating sasakyan, ipasok na natin sa ating napakagandang parking. Ayan guys, naipasok na natin yung sasakyan natin. Ayan po siya, di ba? Pag nakapasok na yan dyan, pag wala na itong mga harang-harang, mausok pa yan siya dito. Tapos pag mayroon pa ibang sasakyan dyan sa kabila, pasok na pasok talaga. Lawak ng taas, lawak ng bubong. Kaya hindi yung niya, ulan. Except na talaga pag may bagyo siguro, yan, papasok ang tubig. Pero pagka natural lang na ulan, hindi naman mabasa dyan sa taas. Diba? Ganda-ganda na siya. At syempre, walang kuryente. Yan ang pinaka malungkot na sandali. Pag walang kuryente, yan ang nakakalungkot. Nakakalungkot na sandali. Ayan si Giancarl. Giancarl, pakainin mo yung pakainin mo yung aso doon sa labas. Tara, samahan kita. Tsaka siya magbabantay dito pag papunta namin ng Sorsogon. Kaya, di, patay mo lang dyan. Di, yan lang. Yun, natiklop na yan. Ganyan mo lang. Patay mo dulo, no? Patay mo. Yan.
Samahan ko siya magpakain doon ng tuta sa likod para makilala siya. Ayun guys, uwian na muna. Uwian na muna sila. Tulak man. Walang magagawa. Walang ano. Eh, Salitan mo sa rayo. bumili ka na ha. Bukas. Ayos ka. Walang magagawa. Walang kuryente. I-welding gamit. Sabi ang schedule daw hanggang alas 10 pa ng gabi. My God! Oh no! Hanggang alas 10 ng gabi mga bakla. Lugi naman ating negosyo. Di tayo makapag-live kasi mahina man ang data. Pang messenger pero sa live, sa YouTube, hindi kakayanin. So, yun po yung gawa nila for today's video mga kababayan, di ba? Ganda-gandahan na. So, sanipa na lang. Kakabitan na lang ng sanipa sana. Kung hindi sana nagkabaran at malamang nalagyan na lahat. So, wala magagawa. So, bukas na lang. Diba? So, yun Pinos. Ako po muli ay nananawagan para sa ating mga viewers, mga supporters po ng Hotelandia. Na tuloy po rin po yung ating Aburaut charity natin at tayo po ay patuloy na naglilikom ng pundo para po sa bahay nila Lai. So, may sasagawa po natin yan. Pag uwi po namin galing ng Sorsogon, kasi uwi kami sa 20, kasi mag-reunion kami magkakapatid. Kasi yung kapatid namin ngayon lang ulit makaka-uwi. Parang 3 years, 4 years, parang ganun, na nasa abroad. So, ngayon lang ulit kami magkikita-kita. Saka once a year lang naman talaga kami magkita-kita na lang talaga pag may mga occasional. So, buti nga na lang talaga mayroon pa kaming time na magkita-kita, kaya hindi namin pinapalagpas yung kasi once a year na nga lang, di ba? Kasi minsan talaga nakakalungkot man na real din, nagkikita-kita na lang, di ba? Pag may patay, yung mga ganun, mga kasal, yung mga ganun. So kami, yun ang pinagpapasalamat ko, kahit pa paano, kompleto pa kami. Buhay pa sila mamay, sila papay. Kaya yun, pag may pagkakataon talaga, like ngayong May, every May, kasi pista sa amin, yun din yung pagkakataon namin magtipon-tipon. Kaya this coming May 20, bibiyahe po kami ni Diyos. Siguro mga 1 week lang kami doon, hindi babalik na ulit kami dito. At sisimulan na po natin yung kailay. Yung nalikom po namin pera, isisimulan na namin yung kailay. Kahit makita lang, ang importante makita lang po ng mga viewers natin, ng mga supporters na mayroon na kami na simulan. Di ba po? So ayan po, maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you so much sa mga nagsusupport. Maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala. Ito ang lingkod. This is Nathan Cute Vlog na lagi nagsabi ang buhay ay charot-charot lang. And I thank you. Babus. Oh, Nathan Cute Vlog, ikaw ang bida.